Pinuweltahan ni Senate President Chis Escudero ang mga patutsada ng ilang kongresista na takot siya kay Vice President Sara Duterte. Kaya niya ipinagpaliban sa June 11 ang lahat ng mga aktibidad kaugnay ng impeachment. Giit po ni Senate President Escudero, ginagawa nila ng Senado ang kanilang trabaho kaugnay ng impeachment trial ni VP Sara. Nanindigan si Escudero na susundin niya kung ano ang tingin niya ang tama. Pakinggan ho natin ang bahagi ng kanyang pahayag. Susundin ko kung anong tingin kong tama at nakalagay sa batas, sino man ang mapaboran, sino man ang tamaan. At yung mga ganyang uri ng komentaryo, klarong nanggagaling sa kampo na tutol kay VP Sara at pabor sa impeachment. Hayaan nating dalhin nila yung kanilang opinion at pananaw na yun. Bilang Senado, bilang tagapangulo ng Senado, trabaho ko panatiling pantay, parehas, makatarungan at naaayon sa batas ang lahat ng gagawin namin. Yan po tinig ni Senate President Chis Escudero. I heard doon sa kanyang interview kaninang umaga na sabi niya, hindi, lahat naman ng desisyon na ginagawa namin dyan ay pinag-uusapan namin ang mga kapwa namin senador. Sabi niya gano'n. Ako naalala ko yung progression yan eh. Yes. Maraming tumutuligsa sa kanya kasi nga parang napaka-unilateral ng mga desisyon niya. Nung nag-break, hindi ba? Wala, hindi kami magsisisyon. Naka-break, busy sa pagkampanya. Ano ba, nagre-reklamong senador na hindi sila nakakonsulta. O pati itong deferment, hindi na naman sila nakakonsulta. I heard niya si former Senate President, Senator-elect Tito Soto, sabi niya, yung mga senador dapat nagko-caucus yan. Pero ngayon kasi yata parang wala silang caucus, sabi ni Tito Soto. So, importante yung caucus para natatalakay sa mga kapwa senador kung ano yung mga mahalagang issue at desisyon na kailangan gawin ng Senado. Para hindi naman aakusahan na is si Senate President lang nagde-decide. At least, majority of the senators can say na, ande, dumaan sa amin yan, nakonsulta kami, nakausap But kami. remember kahapon binasa natin, may sinabi siya na at first instance, si Senate President ang nagde-decide. And then later on, pwedeng sumang-ayon o tanggihan naman ng kanyang kapwa senador. Yan yung binabanggit natin, di ba? Kaya lang, eto, noong unang araw pa lang ng pagbabalik sesyon nila nung Lunes, tumayo na agad si Majority Leader Francis Tolentino. Sabi niya, wala na yan. Sabi niya gano'n, pag lagpas ng June 30, yan pong ating issue ng impeachment, ang tawag nga niya dyan, functionally dismissed na. Paglagpas ng June 30. Sabi niya, kinontra agad niya ng Minority Leader, Coco Pimentel, and also si Deputy Minority Leader Risa Ontiveros. So, medyo magkakaiba sila ng pananaw dyan. Ito ho. At ang inaakusahan pa dyan, si Senate President Chis Escudero daw takot nga kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, si Escudero takot kay VP Sara kaya inaantala nito ang paggulong ng impeachment sa Senado. Anya, kung mismong si VP Sara nais matuloy ang impeachment trial, bakit daw tila hinahadlangan nito ng Senate President? Ang akusasyon ngayon kay Chis Escudero, parang siya tuloy ngayon ang nagigisa. Parang siya tuloy ang nai-impeach ng mga bumabatikos dun sa pagkakadelay ng impeachment trial. Eto, pakinggan ho natin ang pahayag ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. The public wants a trial. Even the impeached Vice President herself has signaled a willingness para harapin ito. So anong pumipigil sa Senado? Natatakot ba ang liderato kay Sara? The people demand transparency. Tama na po ang pateka-teka. Panahon na para magtrabaho. Ang kailangan natin ngayon ay tapang, hindi takot para manindigan. Every day of delay sends the message that the Senate leadership is either afraid of Vice President Sara Duterte or worse, actively protecting her. Yan po ang tinig ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Sabi ni Senate President Chis Escudero, Miss Ali, ba't nyo ba kami minamadali? Kayo, Lagi ko narinig yun. bonjing kayo sabi niya. Bakit kayo? Kasi si Percy Sendanya, the first impeachment complaint was filed, I think, December 2 last year. By the Akbayan. Endorsed siya. Endorsed ni Sendanya, hindi ba? So, hindi naman agad
inaksyonan ni Secretary General Reginald Velasco. Na supposed to be yun, ibibigay mo na kagad sa tanggapan ng House Speaker. Correct. So sabi niya, hindi. After the first impeachment complaint, Hintayin may daw muna. second Correct. Nung na-file yung second impeachment complaint, hindi, may third. Yeah. So hintay. So pag yung third, Kinosolidate. meron daw fourth. Oh, yan. So talagang December 2, tapos na ano yan, na Hanggang sa transmit sa Senado, February 5. 5, yan. So may punto naman din si Senate President Cheese Cheese. Escudero when he said na ang tagal niyang inano yan na Correct. antala sa mababang kapulungan niya. Ngayon gusto niyo kaming madaliin. Oo. In fact, they transmitted it to the Senate on the last day. Last day, and before that the was recess. 4 p.m. in the afternoon. Hinabol. 2 hours before silang mag-break, di ba? Correct. Before Correct. sila mag-close ng kanilang session. Oh, sabi nga naman niya, di ba, pagdating sa Senado yan, hindi pa naman nila agad maisasama sa agenda nila yan, di ba? Pero alam mo yung tama yung sinasabi, pero dapat hindi mo na sinabi. Oo. Na parang because it sounds so petty eh. Na ikaw, Senate President ka, tapos sasabihin mo, kayo ang tagal-tagal yung ang tagal yung natenga dyan sa sa mababang kapulungan. Ngayon gusto nyo madaliin kami. Madaliin nyo kami. O, sabi ngayon ni Senator Risa Ontiveros, 4 na buwan na daw na dinidribble ang bola paulit-ulit. Sabi ni Senator Risa Ontiveros, dinidelay ng dinidelay. Dinidribble. Dinidribble. Di ba, pagka nabasa ang Articles of Impeachment by June 11, di ba 10 days pa yan. Hihintayin nila yung reply sa summon kay Vice President Sara Duterte. So if that's June 11, yung 10 days na yan will lapse June 21 na. Oo. Tama ba ako? So ilan na lang ang natitirang days noon? That's 9 days before June 30, before the adjournment. Basta 6 session days na lang. 6 session days na lang. Wala Counting na. from Monday. Kasi Monday, Tuesday, Tatlo na Wednesday. lang. Tapos Monday, Tuesday, Wednesday. So 6 session days actually sila. Correct. Before Ano they ngayon? adjourn. Pangatlong session nila ngayon. Pang-4, pang-5 next week, pang-6. Yung pang-6 nandoon na paano pa nila pagkakasyahin yung natitirang araw na yun ng June 11? May mga ilang panukalang batas pa silang kailangang ipasa. Oo. So yun naman ang naging dahilan ni SP, ni Cheese. Meron pa silang commission Kasi ng yung appointments. priority legislation, yun dapat nang unahin ng Senado. Yan ang problema. Hindi nila ngayon maasikaso yan. Eto po, nagbanta namang magsagawa ng kilos protesta. Serye ho yan ang mga kilos protesta ang Makabayan Block kung hindi tutuloy ng Senado ang impeachment trial. Kahapon lang, nag-press conference na sila sa Kamara, di ba? Yung Makabayan Block. Anila, kailangang marinig ng taong bayan ang sagot ni Vice President Sara sa mga aparatang sa kanya. Narito hong bahagi ng pahayag ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Hintayin natin maya-maya lang yung kahapon yan nag-press con ang Makabayan Block at yun nga pinabatikos na nila itong si Senate President Cheese Escudero na baka ikaw naman talaga ang nagpapadelay ng impeachment trial kasi gusto naman ng mga kababayan natin malaman talaga kung guilty ba o hindi guilty ang Vice President. Sabi pa nila, di ba si Vice President pa nga nagsabi mismo na gusto niya ng bloodbath. Sabi niya gano'n. Ngayon ang... Pero siya talaga pinaninindigan niya yung stand kasi niya dito. Ang Senado kasi as an impeachment court, hindi niya kailangang sundin as yung sinasabi ni Senator Tolentino na upon adjournment nung 19th Congress, lahat ng business nila back to zero na. Wala na. Sabi niya? Functionally dismissed. Yun ang sa usapin ng legislative agenda. Doon sa sinasabatas nila na mga panukalang batas. It does not apply to impeachment complaints. Yun ang paninindigan kasi ni Senate President. So, parang he's taking his time dahil yun ang kanyang paniniwala dyan. Hindi covered itong impeachment complaints. Diba nung umpisa pa lang naman, ang banggit ni Senate President Cheese Escudero, sisimula ng trial on the day of the State of the Nation address of President Bongbong Marcos. So, para 20th Congress 20th Congress na siya talaga, diba? Kasi sinasabi nila, kung tutuusin naman, dapat noon pa sinimulan na yan before pa ng campaign period. Pwede naman kayo magpatawag ng special session at that time. Sabi naman ni Senate President, hindi, busy yung mga senador natin, mga kampanya sila. Mga kampanya. Diba? Ito sa isang panayam naman sa The Hague, sinabi ni VP Sara na
naniniwala siyang hindi takot sa kanya si Senate President Escudero. Isa pa nga niya si Escudero sa mga kongresistang nagpa-impeach kay dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo noong 2005. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Well, sa pagkakilala ko naman kay Senate President Cheese Escudero ay hindi natatakot yon. We do not remember him I do not know him na natatakot na klase na politiko. So, hindi ko lang alam saan nanggagaling yung sinasabi na takot na si Senator Cheese Escudero. Yan po tinig ni Vice President Sara Duterte mula po yan sa The Hague. Samantala, binigyang diin ni Escudero na mas marami sa mga Pilipino nagnanais na unahin ang kanilang mga lider ang mga mahahalagang suliranin ng bansa kaysa ang mga bangayan sa politika. Pero giit ng mga kritiko ni Escudero sa pag-uurong niya sa petsa ng impeachment, nilimitahan niya ang panahon ng Senado para matutukan ito. Ay kasi nga naman last day na talaga yung June 11 dahil June 13 matatapos ang 19th Congress. Holiday pa yung June 12, Oo, correct. Independence Day yon. Sa bagong schedule na itinakda ni Escudero, isasabay sa June 11 ang pagbasa ng Articles of Impeachment, panunumpa ng mga senador bilang hukom at paglalabas ng summons laban kay Duterte. Yan ay kung boboto ang Senado na magsama-sama o convene bilang impeachment court sa araw ring iyon. Batay sa mga patakaran ng impeachment, may 10 araw si VP Sara para tumugon sa summons. Kung ito ay ilalabas ng Senado sa June 11, may hanggang June 21 siya para tumugon. Pero may 9 na araw na lamang ang Kamara bago matapos ang termino ng mga kongresista sa June 30. Pagkatapos ng June 30, ayon kay Escudero, wala nang magaganap na pre-trial dahil sa pagtatapos ng mga termino. Kailan ba inaasahan umuwi si VP Sara? June 4? Nababalita ba? June 4? O today yung June 4, no? Parang oo nga, June 4, June 5 narinig ko. Kasi doon siya balik nag-birthday. Doon siya nag-celebrate ng kanyang birthday. Di With ba? her father and her mother. Andun din si Ay Zimmerman. nako, ito na, nako, pakinggan mo yung susunod nating ibabalita. Kamustahin natin kasi nagkaroon ng confirmation hearing. Yes. Etong si Transportation Secretary Vince. Dizon, kung Oh, saan sinabi niya, the President also rejected Yung kanyang my courtesy resignation. So humarap po si Transportation Secretary Vince Dizon sa Commission on Appointments. para sa kanyang confirmation hearing at inamin niya po kahapon sa harap ng na hindi na viable itong sa kasalukuyan anyo estado nitong Public Utility Vehicle Modernization Program. No? Itong hindi na viable yung programa na yan ng modernisasyon. Hindi naman possible magtagumpay Kasi talaga. iniisip ko, napatigil ako kasi iba na yung tawag sa kanya PTMP, Public Transport Modernization Program. Yun na yung gustong tawag sa kanya. No? So PTMP. inamin niya, hindi na viable. So pag sinabing viable, hindi na maaring magtagumpay. Hindi na posible. Hindi na maaring mabuhay, hindi ba? Sa kasalukuyang anyo kasi estado na pinatutupad, at matagal nang naantala. 2017 pa ito eh. Duterte administration pa yan di ba? So bakit binanggit po ni Dizon yung napakalaking halaga, no? Yung bilang ng mga transport cooperatives na hindi na pala nakababayad ng utang nila para sa kanilang kinuhang modernong sasakyan. Oo. Ha? To the tune of 5.1 billion pesos ang hindi po nababayaran na utang. So ang Land Bank at saka DBP, Development Bank of the Philippines daw, CAWEG, hindi na rin nag-aalok ng pautang sa mga transport cooperatives. Mabigat naman kasi talaga. Oo. Yan, mamaya babanggitin natin kung magkano po lumalabas yung binabayad po ng ating mga public transport. Oo. Kung titignan daw yung kasalukuyang estado ng modernization program, hindi na nakakabayad nga ng utang. Ang katotohanan daw, hindi na nakakabayad ng utang yung mga bagong bumili ng sasakyan. So malinaw na palatandaan na talaga hindi na talaga pwede ito. Doon sa kanyang kasalukuyang anyo, kasi tinanong siya ni Senator Grace po epektibo ba yung PTMP, yung Public Transport Modernization Program? So ito na, 5.1 billion pesos ang hindi na bayaran sa kabuang 15.3 billion pala linabas na pera na
ang pinautang sa mga transport cooperatives nung DBP, no? Development Bank of the Philippines, saka Land Bank. So, tinuturing na ng mga bangko na yan in default, no? Defaulted. No? Ng mga loans hindi nababayaran. Yung linabas po ng utang na yan, pautang, ayaw na nga magpautang tuloy ng mga bangko natin. Hindi Kasi na para silang, nababayaran. parang barko ka na may butas na tumatagas, hindi ba? Correct. So, ayon kay Dizon, yung halaga ng isang modernong jeepney, ito na.